guys, my name is Johnny. Hi, I'm Mika. Hana. MG, Rainier, Eves. And we are here at the Pampangan Cultural Center located at City of San Fernando. Come, let's see! We're in the Masyado ang but last 1 kilometer na San Fernando. Thank you. Thank you. Hey guys, we're in San Fernando. Train Station. Ang San Fernando Train Station ay tinayo noong 1892 at ginamit bilang sentro ng transportasyon para sa mga pasero at kalakal. Sa panahon ng World War II Death March noong Abril 1942, ito ang dulo ng 102 kilometro na lakaran mula Batahan hanggang San Fernando ng mga Pilipino at Amerikanong prisoner of war. Mula dito, ang mga POW ay pinasok sa mga kaunang tren at dinala sa Capas Tarlac patungo sa Camp O'Donnell. Ang kanilang pangwakas na destinasyon, iniwan ito ng walang alaga sa loob ng 70 taon hanggang muling buhay nito ng lokal ng pamahalaan noong 2005. June 27, 1892, si Dr. Jose Rizal ay bumaba sa istasyong ito upang makipagtagpo sa mga bagong miyembro ng La Liga Pilipina. Mula sa Pampanga at bisitahin ng mga kanyang mga kaibigan at sina Antonio Consunji, mga kapatid na Tiborcio at Cecilio Hilario na binanggit sa kanyang aklat, mga alalang paglalakbay. Iniwan ito ng walang alaga sa loob ng 70 years hanggang sa muling buhay nito ng lokal na pamahalaan noong 2005. Ang puok na ito ay istasyon na tren sa Mabalacat. Bahagi ng sistema ng Manila-Dagupan Railway ay tinawag noong February 23, 1892 ni Governor General Ilogio Despujol at Arzobispo Bernardino Toseleda. 15 years later, ang istasyon ay nagsilbing dulo ng Batahan Death March. Ang istruktura ay inilista sa National Historical Commission of Philippines noong April 5, 2005. As we visit the train station or the old PNR, it was currently being rebuilt as part of the second phase of the North-South Commuter Railway. Lasatin House.
Lasatin House. The Lasatin House, isang historic home sa lungsod ng San Fernando na kilalang landmark na may magandang colonial architecture. Itinayo ito noong mid-1920s sa Consunji Street at hanggang ngayon, pagmamayari pa rin ito ng pamilya Lasatin at patuloy na binibisita ng mga turista na interesado sa kanyang mayamang kasaysayan. Ang Lasatin House ay itinayo noong 1925 ng magkasamang Serafin Lasatin E. Ocampo, isang magsasakang may-ari ng asukal at dating presidente ng San Fernando Electric Light and Power Company, at si Encarnacion Sinian E. Torres ang kanyang asawa. Noong 1896 Revolution, ito ay naging tuloy ni Spanish General Antonio Ruiz Serralde. During the time of World War II, ginamit ito ng mga Japanese Imperial Army bilang military hospital at barracks mula 1943 hanggang 1944. Ito rin ang nagsilbing tahanan ng commander ng 14th Army ng Japanese Imperial Army na si General Masaharu Ohama. Kunsuji House. Kunsuji House, nagsilbing tahanan ni Don Antonio Kunsuji Gobernador ng San Fernando na inalis at tungkulin ng mga Kastila dahil sa kanyang pagdalo noong bumisita si Dr. Rizal sa San Fernando noong June 1892. Siya ay naging presidente municipal ng San Fernando noong Philippine Revolution mula 1898 hanggang 1899. Ang bahay ay sinama sa Registered Culture Properties ng Local Government Unit noong 2003. Ang Kunsuji House ay isang bahay na may kasaysayan halaga sa lungsod ng San Fernando, lalawigan ng Pampanga sa Pilipinas. Statues of the soldier during World War II. Statues of the soldier during World War II. Life-size statues of the Filipino and American soldiers from the dead march wordlessly tell the story of the nightmare suffering they went through. Magkitas ng mga statues na halos walang lakas na tumayo, iniiwasang bumigaw bang hindi sila paghinalaan at pagtorturan ng mga mananalo. Metropolitan Cathedral of San Fernando. Metropolitan Cathedral of San Fernando. Metropolitan Cathedral of San Fernando ay itinatag ng mga Agustino noong 1754 at inilagay sa pangangalaga ng Nuestra Señora de la Asunción. Habang ang bayan ay nasa pangangalaga ni San Fernando III, isinalin sa pamamahala ng mga parisikular noong 1788. Ang Stone Church ay itinayo noong 18th century. May 5, 1899, sinunog ang Philippine Revolutionary Army ang simbahan at kumbento sa utos ni General Antonio Luna upang hindi ito mapakinabangan ng mga Amerikano. 49 years later, ito ay naibalik sa pamamagitan ng pagtulong ng Kapampangan arkitekto na si Ferdinand Hizon Ocampo sa taong 1948. Ang estruktura ay tinaas bilang katedral noong December 11, 1948 bilang seat of the newly created diocese at noong October 1, 1981, ito ay tinatag bilang Metropolitan Cathedral sa ilalim ng titularship ni St. Ferdinand. At sa pangangalaga ng mahal na Birhen ng Assumption, noong 2018 ang katedral ay inilista sa Registry of Cultural Properties ng Local Government Unit, idinilakaran ng National Museum of the Philippines bilang mahalagang ari-arian ng kultura at nasa listahan ng National Historical Commission of the Philippines noong Agosto 15, 2023. Rizal Sitting Statue.
ang bronze statue ni Dr. Jose Rizal na nakaupo sa isang bangko ay nagpapakita ng bayani na hawak ang isang aklat at isang rosas. Sinasabi na pumunta si Rizal sa Pampanga upang ligawan ng isang babae na nagngangalang Rosario Joven. Ang rosas na kanyang hawak ay ang kanyang ibibigay para sa kanyang babaeng minamahal. Sumisimbolo din ito sa paghintay niya sa mga bagong recruit ng La Liga Filipina noong June 27, 1892. Nakalagay at nakasulat naman sa mga pagitan ng mga pahina ng hawak niyang aklat ang iba pa niyang personal na layunin sa pagpunta niya dito sa Pampanga. The Death March Marker. During the era of World War II in 1942, ang hukbong imperial ng Hapon ay nagkaroon ng mga bilanggo ng digmaang ipaglalakad sa isa sa pinakamatinding sapilitang paglalakad sa kasaysayan. Ang markang KM102 ay sumisimbolo sa place of the final stop, ang San Fernando Railway Station, bago sila ilipat sa Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Narating nila ito matapos nilang mabuhay sa hirap ng 102 kilometers na paglalakad mula sa Mariveles on the southern end of the Bataan Peninsula, nang walang pagkain at tubig at sa ilalim ng matinding init. Approximately 60,000 Filipino and American soldiers ang nailot na parang mga baka sa saradong mga boxcar. Sa kabiguan, marami ang namatay sa sobrang dami ng mga pasahero sa loob ng mga sasakyan. Ang Baron Cuyugan House sa lungsod ng San Fernando ay mayaman sa kasaysayan. Ang mansyon na ito ay tahanan ni Villavicencio Baron Cuyugan, na kilalang unang sosyalistang alkalde ng Pilipinas. Itinayo ito noong 1870s at isinailalim sa pagpapaganda noong 1935. Sa panahon ng digmaan, ang property ay kinupkop at ginamit bilang munisipyo ng Sun under sa Japanese Corporation. Ang dalawang palapag ng mansyon ay nagpapakita ng pagsasama sa mga impluwensya, kung saan ang Cuyugan ay kumuha ng inspirasyon mula sa American colonial design, kasama ang renovation sa pagdadagdag ng isang harapang approach na may 4 pillars flanking ng pasukan na nagpapaalala sa American architectural design. Kahit na pinanatili ni Cuyugan ang orihinal ng mga wood panel mula sa 1870s bilang bahagi ng istruktura ng bahay. Yung best food dito, yung pagkain, yung sisig. Ano po? Ano pa yan? Sinabi ko ba? Oh, sisig yan talaga yun po. Ano po yung ano niya dito yung parang festival? Ang alam ko, Sinukuan Festival. Ang dito. San Fernando, ha? Yung giant lantern po dito po. Oh, yun. Tuwing ano naman yun, December. Ano po yung may dinner kasi po kayo dito? Santa Mary. Dili kasi dyan eh. Kanin. O yung makanin daw. Ng San Fernando, yung pangalawa lang dito ang talagang ang istorya ng yung talagang Bacolor yung pinakaunang city. Pangalawa lang itong yung kasing panahon yun, 3 lang pinagpipilian. Bacolor, Mexico, tsaka San Fernando. Pero ang alam ko, ang talagang unang ang sentro ng dito sa Pampanga, ang Bacolor. Pangalawa lang ang San Fernando. Okay. Looking to get in touch with the Kapampangan culture, then San Fernando, Pampanga is a great place to visit because of its rich history and a
lot of historical places like the Metropolitan Cathedral, a beautiful sight to see, the Monumento Fernandino, a beautiful historical monument, the San Fernando train station, a very old and beautiful place where you can feel like you got transported back in time. But if you want to get in touch with the true culture of Pampanga, then the Kapampangan Cultural Center or KCC is the perfect place to visit. Set to rise at the old Pampanga High School, the KCC will be an effort to preserve, develop, and promote the Kapampangan cultural tradition, language, and heritage.